Magkano ang cash benefits na makukuha ng mga senior citizen ayon sa Expanded Centenarian Act? Paano tayo mag-a-apply at saan tayo kukuha ng application form? Paano kung sakaling namatay ang aplikante? Pwede pa ba natin makuha ang cash benefits? Yan ang mga sasagutin natin sa video na to. Tara, paliwanag ko sa inyo. So una, ang mga detalye ng benepisyo. So meron matatanggap na 10,000 para sa bawat milestone na edad. Ang pag-claim ay dapat gawin sa loob ng 1 taon. So within 1 year yun, pwede niya i-claim matapos maabot ang milestone age. So isang paalala, mag-apply ng 4 to 6 months bago mag-birthday upang masiguro ang maagang proseso. Ang mga hindi na-claim na benepisyo na lagpas na 1 taon ay ibabalik sa Bureau of Treasury. Okay, so sayang naman, kaysa dapat sa inyo mapunta kaysa ibalik sa Treasury. Okay, so paano naman tayo mag-a-apply? Number 1, pwede natin i-download ang form sa ncsc.gov.ph o kaya ay pumunta at makipag-ugnayan sa OSCA o sa LSWDO. Okay, sa mga local government offices po yan sa inyong munisipyo. Okay. Number 2, ihanda ang mga sumusunod na dokumento. Kailangan meron tayong application form, original at photocopy ng isa sa mga sumusunod na primary ID. Primary, no? So, certificate of live birth o birth certificate o kaya ay national ID. And then, kailangan ng 2x2 na picture at full body na litrato ng beneficiaryo na nakaprint sa A4 size na bond paper. Okay? Kailangan full body, ha? Endorsement letter mula sa city or municipal mayor kung saan nakatira ang benepisyo. Number 3, kung wala sa alinman ang dalawang primary ID, pwede po tayong magbigay ng secondary ID. Kung sakaling hindi kayang mag-apply ng personal ang beneficiaryo, pinapayagan din mag-file ang mga itinalagang authorized o authorized representative na kinakatawan na may special power of attorney kasi pera itong kukunin nyo, no? Kailangan merong SPA. So number 4, para sa mga katutubo naman, okay, kasama rin dito no, mga katutubo natin na walang PSA issued birth certificate. Kailangan original na certification mula sa National Commission on Indigenous People o NCIP na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. Pwede rin po ang late registration. Base po yan sa guidelines ng PSA sa delayed registration na birth certificate. So number 5, para sa mga Muslim naman, mga kapatid natin Muslim na wala pang PSA issued birth certificate, pwede rin po ang original certification na inisyu ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Okay, so kaya ay ang late registration na nabanggit din natin kanina. Sa PSA, ito yung revised guidelines for delayed registration of birth. So saan naman natin ipapasa ang application at mga documents? Sa alinman, sa ngayon ng OSCA o LSWDO. Yan po yung local government offices natin. Para sa mga Pilipino naman na naninirahan sa ibang bansa, pwede rin po yan sa Philippine Embassy o kaya sa Consulate General o kaya sa Department of Migrant Workers. Okay, DMW at 4 hanggang 6 na buwan bago kaarawan ng claimant. Okay, lagi natin sinasabi yan, 4 to 6 months bago kayo mag-birthday para mas maagang ma-process pagdating ng inyong birthday. Okay? So, mga tinatanggap na secondary ID naman kung wala kayong primary ID. So, alinman sa dalawa na pagkakakilanlan sa mga sumusunod. So, pwedeng passport, pwedeng certificate of late registration, senior citizen ID o OSCA, LTO driver's license, GSIS o kaya SSID, PRC, Philippine Postal. Meron na po tayo niya issuance ngayon, kaya pwede na kayong kumuha. COMELEC, pwede rin po yan. NCIP, nabanggit natin kanina, saka NCMF, nabanggit din natin kanina. Certificate of live birth na panganay na anak. Okay, pwede rin po yan. Marriage certificate, saka joint affidavit ng dalawang interested person na may personal na pagkakakilanlan sa beneficiaryo. School o employment record, saka certificate of membership mula sa retirement and pension insurance. So para kanino ba ang cash benefits na ito? Okay, ito ay sa mga octogenarians kung kayo ay 80 at 85 years old o kaya ay sa nonagenarians mula 90 at 95 na taong gulang o kaya ay sa centenarian kung kayo ay umabot ng
100 years old. Okay? So, paano tayo mag-download ng application form? Yan, kamukha po niyan. Sample na yan na nasa screen natin. At ilalagay ko po ang link sa description. Doon nyo na lang po kukunin at i-download nyo na lang, i-print, saka pipilapan at isasubmit sa OSCA. Paano naman kung ang beneficiary ay umabot sa edad pero namatay bago makapagpasa ng form at ano ang mga dapat gawin? Ito ang ipapasa sa pinakamalapit na nabubuhay o mga kamag-anak na sa OSCA o LSWDO. Number 1, kailangan ng application form. Number 2, kailangan ng primary ID ng beneficiaryo. Number 3, kung walang primary ID, pwedeng dalawang secondary ID. And number 4, endorsement letter mula sa city o municipal mayor. And then original death certificate. Sunod, photocopy ng kahit anong valid government issued ID o kaya ay photocopy ng proof of relationship. Halimbawa ay certificate of live birth o kaya marriage certificate. So kung maraming nabubuhay ng mga kamag-anak, magpasa pa sila ng mga warranty and release from liability form. Kapag namatay naman habang nasa proseso o meaning nakapag-apply na ang applicant natin, ang application o namatay nang hindi na ipasa ang application form. So kapag ang beneficiaryo ay nakapagpasa ng application at pinroseso ang kumpletong dokumento, ngunit namatay bago pa man ang kanyang kaarawan. Kasi remember na 4 to 6 months pwede na tayo mag-apply bago yung birthday mo. So sa edad na 80, 85, 90, 95 o 100, ang aplikante ay hindi kwalipikado na makatanggap ng cash gift. Okay? So yan po yung case na bago dumating yung birthday niya, may nangyari sa kanya, hindi na po siya qualified. Okay? Kapag ang beneficiary naman ay namatay pagkatapos ng kanyang kaarawan, pasok na po siya at qualified na po siya. Okay? So, pwede nyo pa rin ituloy ang inyong application. At yung mga kamag-anak na lang ang maaari mag-apply at magpatuloy ng application. Paano na matatanggap ang benepisyo? Para sa mga beneficiaryo na senior citizen na nandito sa Pilipinas, ang NCSC o National Commission on Senior Citizen ay nakikipag-ugnayan sa inyong LGUs, meaning sa munisipyo nyo, no? Particular sa OSCA at LSWDO, para sa pinal na listahan ng mga beneficiaryo at schedule ng payout. Sa mismong araw ng payout, ang beneficiaryo na nasa opisyal na listahan ay kailangan magpakita ng OSCA ID o kahit anong government-issued ID. Kung sakaling ang beneficiaryo ay nasa pangangalaga ng medical o may sakit o may karamdaman sa kalusugan, ay kailangan itong mga sumusunod. Original at photocopy ng valid government issued, and then original na photocopy ng OSCA ID, authorization letter mula sa beneficiary, medical certificate, patunay ng buhay o live proof, at ang pinakabagong full body o half upper body na litrato kung saan hawak ng beneficiaryo ang unang pahina o first page ng kasalukuyang dyaryo o di kaya ay ang kalendaryo ng kasalukuyang buwan na tinuturo nyo yung month saka yung date. Okay? Saan dapat ipasa ang application form? Ang application para sa Expanded Centenary Program ay dapat ipasa sa inyong Office of the Senior Citizen Affairs o kaya ay OSCA o saan kayo ay member o kaya ay sa Local Social Welfare and Development Office sa inyo ring munisipyo o LSWDO. Saan naman tayo pwede magtanong o meron tayong naitinawin, pwede tayong tumawag sa NCSC Regional Offices. Per region po yan, kamukha po yan. Number 1, sa Central Office, ang address po ay nasa New Manila. Kung kayo ay nasa Region 1, 2, 3, and CAR, nasa Malate Satellite Office po yan, okay? Nasa Malate, Manila. Ang National Capital Region Office naman ay nasa Aurora Boulevard, Quezon City. Kung kayo naman ay nasa Region 4A, 4B, and 5, nasa Malate rin po ang inyong regional office. Kung kayo naman ay nasa Region 6 and 7, ay nasa Cebu City po ang inyong regional office. Ang Region 8 naman ay nasa Guindapunan, Palo, Leyte. Okay, nandyan din po yung kanilang email address. At ang Region, dalawa po ang nasa Region 8. So meron pa po siya sa Amboy, Barangay Songko, Borongan, Eastern Samar.
Okay, so meron po sa Leyte, meron sa Samar. Para sa Region 9 naman ay nasa Pagadian City. Ang Region 10 saka 12 nasa General Santos. Ang Region 11 and 13 nasa second floor naman ng Sagon Building sa Davao City, Davao del Sur. Okay? So, hanapin nyo lang po yung mga opisina na yan at dyan po kayo pumunta kung sakaling pwede rin tumanggap sila ng application. And then, para naman sa inyong mga katanungan o paglilinaw, nandiyan po ang telephone number at contact o email ng NCSC. Okay? So hanggang dito na lang at sana may natutunan po kayo sa ating video. At huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, God bless.